may vlog. Bahol kayo na ba yung tumig? GTV? So dito naman tayo mga ka-adventures. Unang-una magpapasalamat nga po sa ating mahal na Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na maganda ang panahon ngayon mga ka-adventures sa paghanap buhay natin sa araw na ito. At dito nga pala mga ka-adventures ay bago kami lumangoy ay nag-almusal muna kami at gumamit kami ng bangka para hindi na kami mahirapan sa paglangoy pabalik dito sa kanilang bahay mga ka-adventures. At dahil napakagandang mga panahon mga ka-adventures ay hindi namin maiwasan na makapag-selfie dito sa lugar na ito. At ito ang unang nahuli natin mga ka-adventures, ang isang trevally or mamsa ang tawag dito sa amin mga ka-adventures. At after natin na secured yung isda na ito mga ka-adventures ay agad naman tayo sumisid dito sa unahan ng kung saan tayo nakakakuha ng mamsa mga ka-adventures. At ito ang nagpakita sa atin mga ka-adventures, isang slending unicorn or surahan pa rin ang tawag dito sa amin mga ka-adventures, kaya gitik ang isda na ito. Marami sana ito mga ka-adventures pero hinanap ko ang kasamahan niya ay hindi talaga mahagilap kung saan sila lumangoy. Baka mayroon bahura dun sa may party ng malalim na hindi natin maabot mga adventures. At ito na ang ating napana mga adventures na isang slending unicorn or surahan na danlugan ang tawag dito sa amin mga adventures. Paki-comment na lang kung ano ang tawag dito sa inyo na surahan na ito. At pagkasisid ko dito mga adventures sa unahan ay mayroon akong na-encounter dito na mga kitong or biyango naman ang tawag dito sa amin, pero hindi natin na pana mga ka-adventures dahil hindi pa tayo nakapisto dyan sa spot na yan. Ay napakailap nila dahil nabulabog pala sila ng aking kasama dun sa unahan, pero may nahuli siya na isa dyan mga ka-adventures. At eto na lang ang aking tinira mga ka-adventures, isang bayang na hindi masyado nila pinapana, kaya masarap kasi ito mga ka-adventure sa inihaw, kaya tirahin na natin ito. At ito ang isda na nahuli natin mga ka-adventures na isang batfish or bayang ang tawag nila dito sa atin mga ka-adventures. At dito mga ka-adventures ay umabantila ako sa medyo kalayuan ng bahura ay dahil sa paghahanap ko ng isang slending unicorn ng kawan na yun ay ito ang nagpakita sa atin, isang mulmul. Ang sabi nga nila dito ay bawal daw ito mga ka-adventures, pero patuloy pa rin nila hinuhuli yung isda na ito sa mga compressor activities dito sa amin, kaya hindi na natin ito palagpasin mga ka-adventures, kaya huhuli rin tayo ng isda na ito. At sa pagpana nga pala natin dyan mga ka-adventures ay muntik na lang nakakawala yung isda na ito dahil napakalambot ng laman nito at kaunti na lang ang kanyang nasabitan ng flapper natin, kaya dandahan natin na inaahon yung isda na ito para makakuha natin mga ka-adventures. Sayang din pag nakawala ito. Mabinta rin pala ito ang isda na ito sa amin mga ka-adventures. Nasa 170 ang kilo ng isda na ito or umaabot din ng 180. Kaya good size na ito sa atin mga ka-adventures. At pagkatapos ko na i-secured yung isang parrot fish na yun mga ka-adventures ay dito naman ako nagsisid sa unahan kung saan tayo pipisto na mag-ambos at subukan natin kung anong makuha natin dito mga ka-adventures. At ito ang nangyari mga ka-adventures.
Nagpakita agad sa atin ng isang mamsa na ito mga adventures. Good size na din ito at idagdag natin ito sa ating nahuli ngayong araw na ito. Ang price pala ng mamsa dito sa amin mga ka-adventures ay nasa 300 or 350 ang kilo. Kaya goods na ito mga ka-adventures at i-secure na natin ito mga ka-adventures. At bumalik tayo doon sa spot na yun mga ka-adventures kung saan tayo nakahuli ng mamsa. At ito idagdag natin ito mga ka-adventures, ang isang surgeon piece or palid ang tawag dito sa amin. Kaya sa pool ang isda, kaya walang kawala ito mga ka-adventures. Yung price din ng isda na ito mga ka-adventures ay nasa 180 or umaabot siya sa 200 pesos yung kilo nito dito sa amin. Kaya masarap ito sa inihaw mga ka-adventures. At dito mga ka-adventures ay bumalik ako kung saan tayo nakahuli ng isang mulmul or parrot fish. Kaya nakakita tayo dito ng isang spot na kaunti lang mga ka-adventures, kaya nagposisyon tayo dito ng ambush kung anong isda ang ating mapana dito. At sa hindi kalayuan mga ka-adventures ay may nakita ako na good size na mga parrot fish din, kaya kukuha tayo ng isa dito mga ka-adventures. At sa pagkakataon na yun mga ka-adventures ay papana na sana ako dyan sa isda na yan na mas malapit sa atin, kaso ay may natanaw ako na hindi kalayuan na may palapit pa na good size na isang parrot fish, kaya ito ang nangyari mga ka-adventures. At sa pagpana ko nga pala dyan mga ka-adventures ay gaya pa rin ng dati na pagpana natin. Daplis lang ang kanyang pagkatama, kaya buti na lang ay hindi nakawala pa rin ang isang isda na ito, kaya secure na natin ito mga ka-adventures. At after ko nagpahinga dyan mga ka-adventures sa taas, at ito bumalik ako dito sa spot kung saan tayo naka-encounter ng mga daming ilak. At pumipili lang ako dyan mga ka-adventures ng good size. At sa hindi kalayuan mga ka-adventures ay mabilis ng paglapit ng isang good size na ilak, pero pagpana ko dito mga ka-adventures ay hindi natamaan yung isda dahil sumisit pala yung kasamahan ko dun sa unahan, kaya nabulabog yung isda. At ayos lang yan mga ka-adventures, dahil sa pagbalik natin sa susunod dito ay lalaki pa sila ng kaunti at mahunting natin sila ulit. At dito mga ka-adventures ay na-encounter ko ang isang malaking batfish or bayang ang tawag dito sa amin. Kaya napakaganda talaga, napaka-curious. At eto mga ka-adventures ay hindi na natin ito patagalin, kaya sa pool. At nagulat pa ako dyan sa pawikan, meron palang umaligid sa akin na pawikan. At sa pagpana ko ay nagulat yung pawikan, pati ako nagulat mga ka-adventures. Akala ko dyan ay isang malaking isda na mga ka-adventures. At dali tayo makaroon ng sakit sa puso dito sa mga pawikan na ito. Kaya ito na ang ating isda na nahuli mga ka-adventures, na isang batfish or bayang ang tawag dito. Kaya may kamahalan din yung isda na ito mga ka-adventures, nasa 150 rin ang kilo nito. Masarap pala ito mga ka-adventures sa inihaw, mataba kasi yung isda na ito. Ang alam kasi ng mga karamihan ay kumakain daw ito ng dumi ng tao. At sa lahat naman ng mga isda mga ka-adventures ay hindi talaga maiwasan na kumain ng mga isda ng dumi. At dito naman sa amin ay hindi naman dumudumi ang mga tao dito sa amin na sa mga tabing dagat, dahil mayroon naman silang mga sariling mga deposito. Kaya bakit di naman tayo kukuha ng mga ganitong isda. At after kong nakapana ng ilang mga isda dyan mga ka-adventures ay agad naman kaming umuwi dahil gutom na yung mga tiyan namin. At ito ang lahat ng nahuli namin mga ka-adventures.
ay ano din kami ng isang balde na isda at sigurado na ang aming maibenta ngayon para sa aming mga minamahal namin na pamilya. At ito ang lahat ng nahuli namin mga ka-adventures. At ako po ay kumakatok sa inyong mga puso mga ka-adventures na kung sana po ay dumaan man ito sa inyong wall, ay huwag mong kalimutan na mag-share or mag-follow sa isang kaunting like or pag-share mo ay makakatulong din sa aming paghahanap buhay. So hanggang dito na lang mga ka-adventure sa aking pagbabahagi ng mga video na ito, at nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang panonood at pag-share ng video namin. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, at lagi po tayong mag-ingat at lagi po tayong magpasalamat sa ating mahal na Diyos. Sana po ay gabayan tayo sa ating araw-araw na paghanap buhay para sa ating mga pamilya. Hanggang sa muli po, nagpapasalamat po ako sa inyo, and see you again sa aking susunod na vlog.